Gusto kong pag-usapan natin kung anong klaseng trabaho ba yung mga i-expect ninyo kapag pumasok kayo sa engineering field. Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So, bumalik na ako dito sa pantry, sa aming relax room. Yan. Kasi medyo kaya ko na yung lamig. Wala lang, naisipan ko lang mag-video ngayong first day of March. And bagong gupit. Ayan. Hindi lang ang pantay. Anyway, so ano bang pag-uusapan natin ngayon? Gusto kong pag-usapan natin kung anong klaseng trabaho ba yung mga i-expect ninyo kapag pumasok kayo sa engineering field. Nasa IT engineering field ako, and most of my work are network related. So medyo ang galing talaga ng Japan pagdating sa engineering. Yun ang masasabi ko. Hindi ko naman madi-detail talaga yung aking work dito. Syempre, private. Meron kaming private agreement. Ang i-expect mo kung ikaw ay papasok sa isang IT engineering field, pagkakalam ko at masasabi ko rin naman based on my experience sa pagtatrabaho dito so far, yung mga graduate ng engineering, isa sa mga best option ninyo na mag-work kayo dito sa Japan kung kayo ay graduate sa engineering field. Okay, so sobrang advanced ng Japan pagdating sa engineering. I think kahit naman hindi ka graduate sa mga university dito sa Japan, ay makakakuha ka ng trabaho na related sa course mo. Ang kailangan mo lang talaga ay magkaroon ng job experience kasi ini-expect na nila na kahit papano meron ka ng basic knowledge doon sa field na papasukan mo. And meron ka na ring experiences kahit hindi sobrang malapit doon sa kung ano yung tatrabahuin mo sa kanila, at least meron ka man lang experience sa environment, working environment, kumbaga. So, importante yun sa kanila. And syempre, communication. So, nahihirapan ako so far talaga. Medyo mahirap makipag-communicate lalo na kapag hindi pa ako ganun kagaling mag-Nihongo, pero I'm trying my best. So, isa yun sa mapapayo ko sa mga gustong magtrabaho dito as engineer. Kailangan mo ring makipag-communicate ng maayos sa kanila dahil ang daming steps na kailangan mong aralin. Kumbaga, sa isang device or sa isang sa isang mono na ina-assemble or dinidisassemble, tino-troubleshoot kapag may bawat napaka-detalye. Yun naman lang ang masasabi ko. Sobrang detalyado nila pagdating sa mga procedures ng mga technology nila. Sa akin naman, sa side ko, talagang wala akong choice kundi kailangan kong marunong magbasa ng kanji. Kahit papaano nakatulong naman yung pag-aaral ko sa Nihongo School noon. 2 years na pag-aaral ko sa Nihongo School ay nagamit ko naman yung mga nalalaman ko sa kanji. Kasi bawat mono or bawat device na kailangan naming troubleshoot or i-examine ay mayroong sari-sariling manual. And yung bawat manual na yan ay lahat naka-kanji. And ang maganda doon, kasi talagang lahat ay syempre related sa hardware and software. So, iti-test mo yung isang bagay, isang device, i-connect mo siya sa isang computer and gagamit ka ng software para ma-examine yung mga kailangang i-examine na nandun sa manual na nakakanji. So, 'di ba, guys? So, kung struggling ka na sa Nihongo, syempre kailangan at least 'di ba, may alam ka na doon sa ginagawa mo pagdating sa kung ako sa IT field, kumbaga marami na ako experience sa pag-assemble, disassemble ng mga computers. So, malaking tulong yun, guys. Kaya, mas maganda na kung nasa Philippines pa lang kayo, ay make the most of your time na mag-acquire ng mga skills and siguro certificate na rin. Kasi ako, matagal na akong nag-work sa Philippines. Siguro 10 years na akong mayroong job experience doon. Yun naman ang lagi ko sinasabi sa kanila nung time na hanap pa ako ng work dito. So, yun talaga yung nilalaban ko sa resume ko. And kahit na wala naman akong masyadong alam sa mga iba pang mga job related experience, meron akong, yun nga, wala naman, first time ko magtrabaho dito sa
outside the Philippines. So ang lagi kong sinasabi sa kanila yung mga job experience ko sa Philippines na galing ako dating Corel, galing akong HP. So yung Hewlett Packard sa kanila, pag sinabi mong Hewlett Packard or HP, sobrang wow, galing ka sa isang ganung kumpanya, 'di ba? So well, proud naman ako na nakapasok ko or naipasok ko yun sa resume ko na may pangalang HP. Ginamit ko talaga yun. Ginamit ko talagang front yun sa aking resume nung nag-apply ako dito na galing ako sa Hewlett Packard. Kasi pagdating dito sa Japan, pag sinabi mong Hewlett Packard, malaking kumpanya siya. So, although Hewlett Packard ang work ko sa Philippines noon ay related naman yun sa BPO. Pero, ayun nga, at least kapag mag-apply kayo dito as engineering, mag-focus kayo doon talaga. Ilagay nyo sa resume ninyo yung mga experiences ninyo na talaga magagamit nyo or mapapaisip sila na, yung experience na meron ka pala ay medyo connected dito sa ina-applyan mo. So, mas malaki yung chance mo na makapagtrabaho dito or makakuha ng trabaho. Maraming nagtatanong sa akin kung halimbawa, nag-apply ka dito, paano kung wala kang masyadong experience, okay lang ba yun, makakahanap ka ng trabaho? Well, posibleng makahanap ka ng trabaho, pero isipin mo rin na meron kang mga kasabayang ini-interview din na may possibility na may experience na. Okay? So, yun ang mahirap Marami kang ka-competitor dito kapag ikaw ay nag-apply. So, dapat talaga dun pa lang sa experience ay yun ang laban mo. Kahit ako wala naman ako masyadong certificate. Well, sa ibang company na try kong mag-apply noon dito, kaso hindi naman nila ako hina-hire kasi yun nga, yung ibang kumpanya dito naghahanap ng mga certificates like sa Microsoft, sa Cisco, sa kung ano-ano pang mga certificates. And at the same time, yung Nihongo nga. Maswerte ako na tinanggap ako dito sa company na to kahit na hindi ako pa ganun kagaling mag-Nihongo, pero ang inassure ko sa kanila, yun guys, kapag during the interview ay talagang i-assure mo sa kanila, ipakita mo na confident ka talaga dun sa hinahanap nilang trabaho or nagagawa ng trabahong yun. Kasi syempre kaya nga sila naghahanap ng mga applicants, di ba? Kasi may isang posisyon na hinahanap nila yung taong kayang gumawa ng mga job task na yun, di ba? Yung mga task na yun. So, ang naaalala ko lang nung time na nag-interview nila ako dito ay talagang parang panel ang discussion nun kasi tatlo yung Butcho, Katcho, ang mga nag-interview sa akin, tatlo sila. So, isa-isang tanong, bawat isa-isang nag-i-interview sa akin. So, kailangan ipakita mo talaga na confident ka dun sa bagay na kailangan mong marinig nila na marami kang alam dun. So, yun guys. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. If you have any questions, please feel free to comment down below. And try ko as much as possible na gumawa pa ng maraming mga videos related sa paghahanap ng trabaho dito sa Japan. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aming channel, please mag-subscribe na kayo sa aming channel and hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga latest videos. And sa mga nag-subscribe na, thank you so much sa patuloy ninyong pag-suporta sa aming channel. And check nyo yung aming YouTube homepage kasi may mga playlist kami doon na lagi kong ina-update. Baka makatulong yun sa inyo. So, please check nyo yung aming homepage and i-check nyo yung aming mga playlist doon na sana makatulong sa inyo yun. Okay guys, so this is Alan. Ayan. Hi guys! Di ata ako nakapagpakilala kanina. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Ayan. So, I will see you on our next video. Thank you so much. Bye!